mga kapulisan. Maraming salamat din po sa mga kapulisan. Kahit na yung PNP chief nyo ay may santik. Sandali lang po ha, please lang po, yung pila lang po, pwede lang po ba? Mag-participate lang kayo, 2 pila lang. 2 pila lang po. Hindi namin itutuloy yung pagkain kay pagkakaguluhan niya. 2 pila lang. 2 pila lang po. Maraming salamat po. 2 pila, magsiatras na po kayo dyan para mabigyan na po kayo lahat. Salamat po sa inyo. Makinig naman yung mga na nakapila sa pagkain. Please lang ha. Ipakita natin na disiplinado tayo. Sinasabi ko kanina, sasabihin ko ulit, makakakain tayong lahat, marami tayong pagkain na bigay ng ating mga donors, sponsors. Okay? Okay, pakinggan natin yan na isang kababayan na magsasalita sa ating harap. Ako pala yun, ang Bandis Channel. Pinabanggit ko lang kahit maliit yung channel ko. Pero hindi ko nilantad yung aking channel dahil siyempre, ano lang ako ordinaryong tao. Bali, natatakot kasi ako, baka pumilintan ako. Pero ito lang yung masasabi ko. Gusto ko nang umiyak hindi pa ako kapagsabi. BBM, bakit ganito ang ginawa mo sa ating bansa? Iiyak yan. Minahal ka namin lahat. Minahal ka namin lahat. Bakit ganito ginawa ko sa amin? Sobra kami napapagod. Ako yung tao, hindi ako mahilig sa chismis, hindi ako mahilig sa usapan. Dahil lagi lang ako nagtatrabaho. Kahit anak ko, wala akong driver. Ako lang nag-attend, nag-drive lang ako. Pero kahit wala akong tulog, nakikita niyo yung mukha ko, sakit ulo ko, nalulula ako. Masundan ko lang yung mga balita. Sobra kami napapagod, BBM, yung inaantay namin. Yung maisipan mo, Pilipino tayong lahat. Hindi hiling namin kung kailangan bibitaw ng isipan mong mahal mo ang Pilipinas. Walang konsensya yan, hindi yan napukonsensya. Pero wala hindi mo talaga kaming mahalin Mahirap, BBM mo tanggapin. Masakit para sa amin. Sasabihin mo man, masama kami, bakit ka namin pinukontra? Hindi ko. Matagal na si Gobyerno ng isa. Hindi kami lang pinakaaway. Ayaw rin kahit nasasaktan na si Sarah. Ayaw pa rin Sarah makipagsalita ng masama. Ang gusto lang ni Sarah, kapayapaan tayo. Dahil lang po, ganun pa rin, araw-araw. Yung pugo na yan, nakakapagod po yun. Masakit. Tapos, sasabihin, bye, bininta yung lupa natin sa Pilipinas doon sa mga Chinese. Kaya nag-comment ako doon. Kung may problema tayong totoo, na ganyan, pwede bang pag-usapan na wag na lang yan sa media? Pwede naman ibanggit sa media, pero hindi araw-araw po. Dahil napapagod din po kami, marami kami inintinding trabaho sa bahay. Ngayon, ito na naman kay Sarah. Yung inihiling po namin, sana magkaisa tayo. Madalata sana tayo sa usapan na mahina or maayos. Pero yung akin lang, bakit kasi si BBM nagtatago lang siya? Once na iniimbitahan si Sarah, kahit magsasalita si Sarah, ayaw nilang maniwalay. Ngayon, ang ginagawa ni Sarah, ginagawa niya na lang na ito yung papilis na to. Ito yung mga ginagawa ko niyan. So hindi na ako haharap dahil po pinag-isahan niyo si Sarah. Pero nung huli naman, pinaharap niya yung si Lopez. Ganun na lang po malaman ko, madaling araw, na si Lopez, ganun ang nangyayari. So, sakit.
para sa atin, para hindi na tayo nakaramdam na nagmamahalan tayo eh. So ano kaya ang maging desisyon natin? Taong bayan ang makapagsalita po at pwedeng maitanong, hindi po tayo magdesisyon. Kunyari, 10 tao nagsasalita na gusto si Duterte, mayroon ding tao na 20 gusto si Marcos. So sana mapag-usapan ng maayos. Bakit ganito na tayo? Hindi ko nga gusto, hindi naman ako wala ka magsalita dito, pero nandito na rin ako. So, bakit inuso nyo po yung, yung pro-China, pro-American? Bakit po mayroon tayong Kasi wala akong naintindihan. Kaya, sana po, okay na po tayo. Salam, bumaba ka na bangat. Sa dami ng re-request na gusto magsalita, napakagandang panyan. Hudyan dyan, talagang marami gusto magsalita. Kaya ilimit natin ang ating speeches sa 10 minutes, 10 minutes. Okay, o kapatid, 10 minuto lang ha. Magandang gabi sa inyo lahat. In behalf ng EDSA Friday, yung lagi pong nagpupunta sa kada Biyernes dito sa Shrine, na ngayon medyo dumami na. Maraming salamat po sa inyo. Kasi po, ang talagang susi sa pagsigaw sa isang bansa ay ang tao. Pwede po bang palakpakan natin ang bawat isa? Yay! Maraming salamat po. Pati po sa mga security guard, sa pagbabantay, taos-puso po kami nagpapasalamat. Dahil kung tutuusin, hindi po nila trabaho na yung ginagawa nila ngayon. Kumbaga po, nadoble po yung trabaho nila dahil sa atin. Pero yung ginagawa po natin is para sa bansa. Ganun po man, sa mga security guard, maraming pong salamat sa inyo, sa mga kapulisan, maraming salamat din po sa mga kapulisan, kahit na yung PNP chief nyo ay may saltik. Lutang. Kasi po yung PNP chief nyo talaga sa buong buhay ko po kasi ngayon lang ako nakakita ng PNP chief na tila kinukonsinti pa yung droga. Kinukonsinti na po yung droga na yung droga daw po is pampagising lang. Mali po yung interpretasyon na gano'n. Paano po kung may nanonood ng kabataan? Ako po may mga anak. Sabi ko, kung nanonood yung mga anak ko ng ganyan, baka mamaya, iba pa yung isipin nila na ang droga ay pampagising lang. Mr. PNP Chief, ano ka ba? Ang leader natin, bangag na, pati ikaw, bangag ka pa din. Sana po hindi po tayong ganito. Ayaw po natin magsalita dito ng hindi maganda, pero po, yun po ang katotohanan. Ang hiling po ng tao is hair follicle test. Minsan hindi po magawa ng leader. Kasi po kung ako isang leader, ang gagawin ko po, hindi po ako magpapaka-pride. Challenge ko ng taong bayan. Sige na nga, magpapadrug test na ako. Para pag totoo yung sinasabi nila, tapos ang usapan. Pag ini-interview po siya ng media, iniitian lang niya. Tama po ba yung ngiti ang sagot? Ako po ay tapos na sa ganito Nung sa panahon po dito Duterte, tumulong po ako sa kampanya. Ayaw na po sana namin magsalita. Pero po dahil po sa tao naghihirap, pag-ubo pa lang po ni BBM, bumulusok ang sibuyas. Meron po bang nanagot doon sa sibuyas na yon? Naging kinto? Wala. Nagpangako po siya. Nagsabi po siya ng SONA, 5,500 blood control. After ilang days, bumaha. Ang sinabi niya, nabangga ng barko. Saan ba kayo nakakita ng leader na ganyan? Lahat na lang meron siyang dahilan. Libo-libong blood control, nabangga lang ng barko, kaya bumaha. Ginagawa po tayong tanga. Ngayon, kung maniniwala ka doon, talagang napakaliit ng utak natin. Tayo po ay binigyan ng Diyos para mag-isip ng tama at mali. Pero kung ang inupo natin leader
para gabayan tayo, pero ang ginagawa po kasi dungalingan, ibang isip-isip naman po tayo. Pag-upo pa lang po ng presidente yan, sa mga po tumataya ng loto, alam po maraming tumataya sa inyo ng loto. Napansin niyo po ba pag-upo pa lang, linggo-linggo, 3, 4 ang nananalo sa loto? Ngayon lang po sa history na yon. Kung sa inyo, sa mga kasama natin dyan na nasa lalaylay ng lipunan, nagmamakaawa ko sa inyo, huwag na kayong tataya ng loto. Pinapayaman niyo lang po yung mga politikong nasa likod dito. Ito. Kawawa lang po yung taong bayan eh. Ako po'y maawain sa mga mahihirap eh. Kasi pag yung sidecar driver sa amin, hihinto pa para tumayalan ng loto. Napupunta po yung binabayad ng 20 pesos sa mga politiko. Itong bansa po ito, naging ayuda capital of the Philippines na. Puro tayo ayuda. Dapat po nga makasuhan yung mga nag-aaral ng ayudang ganyan eh. Ayuda. Bakit po ba? Tinuturuan nila ang tao na maging tamad. Yung ayuda po niyan, sa mga mababa po ang utak, tuwang-tuwa na yan. Mahirap po eh. Alam niyo kung bakit hindi nila inaangat ang Pilipinas sa kahirapan? Kasi po ang mga politiko magpapangako ng papangako yan. Wala. Nakalagay. Para yung kahirapan eh, hindi maalis. At sa kakapangako nila, sila po yung parang inaano ng mga may hirap na ay tutuparin niya. Alam niyo marami pa akong gustong sabihin eh. Pero meron na akong konting kwento sa inyo. Alam niyo na po ba yung kwento ng demonyo, yung umakyat yung isang politiko at hinarang ni San Pedro? Isushare ko lang po sa inyo. Nung umakyat po yung isang politiko, sabi ni San Pedro, "Oh, bakit ka andito? Saan mo ba gusto? Sa langit o sa impyerno?" Ang sabi po niya ay, pangit daw doon sa impyerno eh. Sa langit na lang. O sige, pindutin mo yung elevator na yan, papunta sa langit. Dito ang tuwa yung politiko. Pag punta na sa elevator, bumaba taas, baba taas, biglang bumukas. Pagbukas niya, ang baho, sobrang baho. Tapos yung mga tao, lakad dito, kaliwat kanan, pabalik-balik. Sabi niya, bakit ganito yung sa impyerno? Ay sa langit, mabaho. Bumalik siya kay San Pedro, sabi niya, "San Pedro, doon na lang ako sa impyerno." Pagpasok niya, sobrang baho, amoy hotel. Tapos yung mga nakikita niyang kumpare, nag-golf, nakangiti. Pagkakit niya, "Sige po, San Pedro, doon na lang po ako sa impyerno." Sigurado ka? Opo, kasi andun yung mga kumpare ko eh, ang dami nila doon. Pagbalik niya doon, biglang bumaho. Sabi niya, "Bakit ang baho na ngayon? Ang saksa ng amoy." Tapos yung mga tao, walang patin sa kakaiyak. Iyak ng iyak, kagulgol na kagulgol. Bumalik siya. "San Pedro, ayaw ko na po doon sa impyerno, ang baho." "Bakit po ganun? Kahapon lang ang bango-bango doon." Camping period yun kahapon eh. Kaya pala ganyan eh. Ganon din po yung ginagawa ng politiko sa atin. Pag nangangampan niya, puro pangako. Sana po sa darating na eleksyon, mag-isip-isip tayo ng tama, hindi umot popular, pumoto nyo. Isipin po natin ng tama. Sa kayo po yung mga kasama nyo sa bahay, bigyan nyo po ng enlightenment na sana magising-gising na. Padamihin po natin itong tao sa EDSA, magdasal po tayo, mag-uwi, gabayan tayo ng Diyos, para po, bago naman tayo mamaalam sa mundong ibabaw, meron tayong ma-share na maganda para sa bansa. Mabuhay po ang Pilipinas, sa mga gwardiya, pulis, sa mga tao dito, maraming salamat po.